Chapter 7. Hindi pwede. Hindi sinabi ni Romnick na hindi, kundi hindi pwede. Hindi tuloy alam ni Megan kung anong ibig sabihin ng sinabi ng binata. Pero pwede naman itong sabihin na hindi. Period. Mas okay pa nga siguro kung sinabi na lang nito na hindi. Kaysa sa ganung mamatay-matay siya sa pag-iisip kung anong ibig sabihin ng hindi pwede. Maraming konklusyon ang nabuo sa kanyang isip dahil doon. Hindi pwede dahil kapatid ni Romnick si Ringel. Hindi pwede dahil ayaw talaga ni Romnick sa commitment. Hindi pwede dahil may iba namang mahal si Romnick. At hindi pwedeng hindi niya isipin na mahal din siya nito kahit konti. Kapag tinanong niya si Ringel kung mahal siya nito, walang kakurap-kurap na sasabihin ng nobyo na oo. Hindi. Siguro. Hindi. Medyo at lalong hindi pwede. Mahal siya ni Ringel. Period. Walang alinlangan. At siguro dapat ay masaya rin si Megan. Ano pa nga bang hahanapin niya sa isang tulad ni Ringel? Responsable, mabait, seryosa sa buhay at siguradong mahal siya. Hindi nga niya alam kung bakit pa niya pinipilit ang sarili sa isang taong ayaw sa commitment. Ayaw sa komplikasyon, ayaw sa problema at higit sa lahat ayaw sa kanya. She had been in this kind of situation many times before and she could take it to be in the same dilemma again. Masakit sa ulo at masakit sa puso. She had to convince herself that what had happened between her and Nick was just a dream. No, because nightmare was a more appropriate term to use. And Romnick was Ringel's twin brother, and nothing could ever change that fact. She must accept that he would be her brother-in-law, and if God permitted it, would stay that way for as long as they live. Romnick as her brother-in-law, she could not even imagine it. After a couple of weeks, everything was back to normal. Ringel went back to work, went back to his busy schedule, and his out-of-town business trips, and of course, their Saturday dinners as if nothing happened. And whatever happened to Romnick, she never saw him again after that conversation at her boyfriend's apartment. Noon ay maayos ang buhay ni Megan na bigla na lang nagulo ng dahil kay Romnick. At ngayong maayos na ulit, ayaw na niyang guluhin pa ng kahit na sino ang kanyang buhay. At lalo nang ayaw na niyang magulo pa ulit yun ang dahil kay Romnick. She was fine. Really, she was fine with everything. She could not say that she was perfectly happy but she was okay. Just as long as Romnick was out of sight, she would be fine. Pero alam niya na hindi kailanman mapuputol ang koneksyon ni Ringel at Romnick sa isa't isa. At hindi matatapos ang problema niya hanggang nasa buhay niya si Ringel o si Romnick o kahit sino sa dalawa. Kaya minsan hindi niya maiwasang isipin na mas mabuti pa nga sigurong itigilan nila ni Ringel ang lahat para sa ikatatahimik ng kanyang kalooban. Eh di ngayon ka nanghihinayang? Sabi ni Ninong. Ito nang banggitin ni Romnick ang tungkol sa pagpropose ni Ringel kay Megan. Dinalaw niya ang Ninong sa bahay nito sa Tagaytay dahil kailangan niya ng kausap. Wala naging reaksyon si Romnick sa sinabi ng kanyang ninong. Tahimik niya itong tinanggap kahit pa kabaliktaran ang nadarama niya. Ewan nga ko nga ba sa'yo kung bakit kailangan palagi ikaw na lang ang nagpapaubaya at nagsasakripisyo para sa kakambal mo. Matagal na panahon yun, Romnick. Siguro naman sobra-sobra ng kabayaran ang lahat ng mga ginawa mo para sa mga tulong niya noon sa'yo. Ilang beses nang nakulong si Romnick noon mula nang mamatay ang kanilang ama. At si Ringel ang palaging tumutulong sa kanya kahit pa hindi sila malapit sa isa't isa. Si Ringel ang natatakbuhan niya kapag may trouble. Ang nauutangan niya kapag kinukulang sa pera. Ilang beses na rin siya nitong nailigtas sa mga kasong kinasangkutan dahil maraming koneksyon ng kapatid sa magagaling na abogado at matataas sa tao. Si Ringel din ang tumulong sa kanya para makapagtrabaho sa Dubai at makapagsimula ng bagong buhay. Maraming dahilan kung bakit kailangan ni si Romnick ang palaging magsakripisyo. Maliban pa sa iyon ang naging bilin sa kanya ng kanilang ama bago tulumisan sa mundo. Hindi maganda ang relasyon ni Ringel at ng kanilang ama dahil na rin sa pagkakaroon nito ng ibang pamilya. Kaya rin marahil ay malayo ang loob ng kakambal sa kanya. Dahil pakiramdam nito, inagaw niya ang atensyon ng kanilang ama.
Kahit ang unang babaeng minahal niya ay nagawa niyang ipaubaya sa kapatid, kahit masakit. At ngayon, naulit na naman yun. Pero katulad noon, wala siyang nagawa. Meron kang magagawa. Kung gugustuhin mo, meron kang magagawa. For once, maging masaya ka naman, Romnick. Gusto mo rin namang maging masaya si Megan, hindi ba? Ninong, kay Riniel po siya magiging masaya dahil mahal na mahal ni Riniel si Megan. Mahal mo din naman si Megan, hindi ba? Si Riniel po ang mahal ni Megan. Dahil wala kang ginagawa, bakit ba hindi mo ipakita yung totoong ikaw kay Megan? Ayaw mo bang malaman niya kung ano ka talaga at kung sino ka talaga? Na kung hindi dahil sa'yo, ganito naman po talaga ako. Sa kwento ni Megan, parang ibang tao ka. Hindi ka raw makausap ng matino. Puro kalokohan. Irresponsable. Walang direksyon ang buhay. Totoo naman po eh. Ako na ang tumatayong tatay mo, Romnick. At kung may nakakakilala sa iyo mula ulo hanggang paa, ako yun. At malayong malayo ang description ni Megan sa iyo sa totoong ikaw. Sa tingin niyo ba, magbabago ang pagtingin ni Megan sa akin kapag nalaman niya ang totoo? Bakit hindi mo subukan? Nagbukas si Ninong ito ng bote ng beer at ibinigay sa kanya. Kay Megan ka lang nagkaganyan. Halos hindi ka makapagtrabaho ng maayos kakaisip sa kanya. Hindi mo na nga magawang bisitahin yung iba mong shop dahil sa pagsunod-sunod sa kanya na parang aso. Hindi ka naman nagpapakita. Magkakasya ka na lang ba sa ganyan ha, Romnick? Diyan sa pagiging stalker mo? Kung mahal mo si Megan, kung nagmamalasakit ka sa kanya, gumawa ka ng paraan. Kaya naman sinunod ni Romnick ang payo ni Ninong. Kahit walang kasiguraduhan, pinuntahan niya si Megan sa condo unit nito kahit pa 10 oras na ng gabi. Bahala na, sabi niya sa sarili. Ilang minuto pa ang hinintay ni Romnick sa harap ng pinto ng unit ni Megan bago niya napagdesisyonan na katukin na ang pinto. Narinig niya ang tunog ng pag-ikot ng doorknob at ang pagbukas ng pinto. Lumitaw mula roon ang magandang mukha ni Megan na halatang kagigising lang, base sa magulong buhok na nakalugay sa suot na maiksing bathrobe. Anong ginagawa mo rito? Halata sa tinig ng dalaga ang pagtataka. Paano ka nakapasok at nakaakyat dito? Hindi rin alam ni Romnick at parang hindi na niya maalala kung paano. Ang naaalala lang niya ay ngitian siya ng gwardya, maging ng babae sa front desk, at hinayaan na siya makapasok. Hindi maitatago na nakainom siya ng kaunti dahil na rin sa pamumula ng kanyang mukha. Ikakasala talaga kayo? Lumabas si Megan at isinara ang pinto. Hindi na kailangan sumagot ng dalaga dahil nakita agad niya ang mamahaling engagement ring na nasa daliri nito. Napailing na lang si Romnick. Hindi na dapat siya nagtanong dahil sa totoo lang, wala siya sa lugar para gawin yun. Alam niyang darating naman talaga ang pagkakataong ikakasal din ng dalaga sa kanyang kapatid. Pero hindi niya inaasahan na ngayon na yun mangyayari. Hindi malinaw sa kanya kung bakit biglaan ang naging desisyon ni Riniel sa pagpropose at kung bakit iyon sinang-ayunan ni Megan. Yan ba talaga ang gusto mo? Muli niyang tanong. Ang pagpapakasal ng dalaga kay Riniel ang kanyang ibig sabihin. Ito rin naman ang gusto mo, di ba? Hindi mahalaga kung anong gusto ko. Kung saan ka masaya, dapat dun ka. Hindi ako pwede sa kung saan ako masaya dahil mali yun. Narinig niyang sabi ni Megan. Magpapakasal ako kay Riniel dahil yun naman talaga ang dapat at yun ang tama. Di ba, Romnick? Tama si Megan. Yun ang gusto niya at iyon talaga ang tama. Wala na siyang karapatang pigilan ng dalaga na magpakasal kay Riniel. At lalong wala siyang pakialam doon. Kahit pa alam niya sa sarili na dapat ay may gawin siya ngayon kung ayaw niyang pagsisiyan niyon habang buhay. Hindi ko alam kung bakit ako nagpapakagago sa'yo samantalang si Riniel naman talaga ang para sa'yo, di ba? Kayo ang bagay. Siya ang matino. Nasa kanya na ang lahat. Ano nga ba ang kaya kong ibigay sa'yo kundi sakit ng ulo? Matagal na akong tarantado. Megan, alam mo yun. Siguro nga kaya ako 'to ginagawa ngayon kasi nga tarantado talaga ako. Ano ba yung sinasabi mo? Hindi na hinayaan ni Romnick na muling magtanong si Megan. Hinalikan niya to tulad ng matagal niyang gustong gawin. Mariin, malalim at iniligay niya ang kanang kamay sa batok ng dalaga at sa likod naman nito ang isa pa. Hindi na niya kailangan maghintay dahil agading tinugon ni Megan ang malalim niyang paghalik. At ng mga sandaling iyon, sapat na ang mga halik para malaman niya ang damdamin ng dalaga para sa kanya. Hindi ko kayang mawala ka, Megan. Hindi ko kayang makitang si Riniel ang kasama mo araw-araw at hindi ako.
Hindi ko kayang isipin kung anong ginagawa niyo kapag magkasama kayo. Hindi ako papayag na pati ikaw. Maagaw niya sa akin, Megan. Nakapikit niyang bulong sa tenga ng dalaga. Nakayakap pa din ang isang braso niya sa bewang nito at ang isa pa'y hawak pa rin ang batok nito. Biglang lumayo si Megan sa kanya. So this is what it's all about? You and your stupid ego. Ginagawa mo to dahil gusto mong gumanti? Dahil ayaw mo maging masaya si Rainiel. Ganun ba, Romnick? After everything that he's done for you? Natawa si Romnick. Ano bang sinabi niya tungkol sa akin? Nasira ulo ako? Na ang dami-dami niyang naitulong sa akin at kung hindi dahil sa kanya malamang nakakulong ako ngayon. Hindi na siya magtataka kung pulis masasamang bagay ang sinabi ng kakambal kay Megan tungkol sa kanya. Nasabi rin ba niya sa iyo na hindi ikaw ang unang babaeng naagaw niya sa akin? Kung ano ang meron ako, dapat meron din siya. Kung anong gusto ko, gusto rin niya. Gusto niya, siya lagi ang lamang. Huli na para bawiin yun ni Romnick. Alam niyang mali pero wala na siyang pakialam. Si Megan lang ang minahal niya ng ganun at gagawin niya ang lahat para mapasa kanya ang dalaga. Lumapit siya rito at hinawakan sa mga kamay at tinignan ng diretso ang mga mata. Pagkatapos ay pilit na hinawakan ang magkabila nitong pisngi. Ako ang mahal mo, di ba? Ako naman talaga ang mahal mo, di ba? Pwede ba, Romnick? Tigilan mo na ako. Mahinang sabi ni Megan. Nagsimula nang tumulo ang mga luha sa halatang kanina pa pinipigilan. Isang tanong, isang sagot, Megan. Mahal mo ba ako o hindi? Ako ba, Romnick? Mahal mo? Hindi siya nakatugon. Umalis ka na. Matigas sa sabi ng dalaga. Megan, handa akong talikuran ng lahat. Kahit ang pagiging magkapatid namin, kaya kong talikuran para sa'yo. I can clearly see that. And it only made me hate you even more. Tigilan mo na ako. Si Rainiel ang pakakasalan ko at wala na magpapabago sa isip ko. Tama ba na sundin ni Megan ang kanyang puso kahit alam niyang mali? Sapat na ba ang pag-ibig na sinasabi ni Romnick para kalimutan niya ang lahat ng tungkol sa kanila ni Rainiel? Pagkatapos siyang puntahan ni Romnick at sabihin sa kanya ang mga bagay na hindi na lang sana niya narinig, hindi na siya nakatulog. At parang wala sa sarili na halos oras-oras sa iniisip kung ano nga kaya nangyari kung sakali pumayag siyang sumama na lang kay Romnick. Hindi niya alam at hindi na niya kailanman malalaman ng sagot. Tiningnan ni Megan ang suot na engagement ring na ibinigay ni Rainiel. Bigla niyang naisip kung ano nga bang halaga niyon. Mapapatayin ba ng mga pangakong kasama ng singsing na yun ang damdamin ni Romnick para sa kanya? Rainiel promised her everything. Rainiel could give her the most wonderful wedding. He could be the best husband. He could give her the perfect life she wanted, or she could he. And Romnick could only give her the happiness and the passion she had always dreamed of. Sinabi ni Romnick na mahal siya nito. Pero paano niya yung paniniwalaan? Siguro nga kung iba lang ang sitwasyon at kung hindi lang niya kailangan i-consider ang napakaraming bagay. Magkasama na sila ngayon ni Romnick. Hindi na niya iisipin ng kahihinatnaning gagawin. Wala na siyang pakialam sa sasabihin ng iba, sa damdamin ng iba. Kung kaya lang sana niyang paniwalaan na mahal siya ni Romnick. Pero mahirap yun para sa kanya. Tama si Rainiel. Hindi niya kilala si Romnick at hindi niya gugustuhin na makilala pa ng lubusan. Kay Rainiel, sigurado siyang totoong minamahal siya ng walang pag-iimbot. Kay Romnick, kabaliktaran kaya sinabi niya sa sarili na tama ang kanyang desisyon na magpakasal sa nobyo. At kalimutan na lang ang lahat-lahat ng tungkol kay Romnick. Pero malaking palaisipan pa rin ang mga sinabi ng binata tungkol kay Rainiel. Sa totoo lang, hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan sa dalawa. Ngayon, sigurado na siyang kailangan na niyang tigilan ng kabaliwan kay Romnick dahil walang mangyayari sa kanyang buhay kung magpapatuloy pa yon. Pero bakit ganun? Hindi pa rin napigilan ni Megan ang sarili na mag-alala nang malaman ng balita tungkol kay Romnick. Nasa opisina siya nang makatanggap ng tawag mula sa ninong ni Romnick kinabukasan. Pauwi na raw noon si Romnick sakay ng bagong itim na kotse. Gustong magalit ni Megan sa sarili dahil hindi pa rin niya napigilan na mag-alala sa binata. Mas matindi pa ang kaba ang kanyang dadama ngayon kaysa sa kaba nang naaksidente si Rainiel at hindi niya yun gusto. Kasalukuyang natutulog si Romnick nang datnan ni Megan sa ospital. May benda to sa kaliwang braso at may mga pasa at gasgas sa mukha. Galing siya sa bahay kagabi.
Sabi ni Ninong, dapat nakauwi na siya nitong gabi rin. Pero madaling araw na nung naaksidente siya. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Wala namang ibang pinupuntahan niya kundi sa bahay ko. Amoy alak daw at mukhang lasing na lasing, sabi nung nagdala sa kanya rito. Bahagyang lumapit si Megan sa higaan ni Romnick at tiningnan ang lagi ng binata. Mas malala ang naging kondisyon ni Rainiel, pero mas nag-alala siya kay Romnick. Hindi lang dahil sa nangyaring aksidente kundi maging sa hindi niya alam kung paano pipigilan ang kanyang damdamin. Tulad ng kanyang mga luha. Hindi na dapat kita tatawagan dahil sa totoo lang, hindi naman malala ang lagay niya. Pero pangalan mo ang tinatawag eh. Napangiti si Megan. Pinahid niya ang kanyang mga luha. Inilapag niya ang bag at ang mga dalang pruta sa mesa sa gilid ng kama ni Romnick. Huwag ka nang masyado mag-alala, Megan. Okay na siya. Kailangan lang niya na magpahinga. Baka bukas lang na umaga, pwede na siyang lumabas dito. Huwag ka nang umiyak. Hindi naman po ako umiiyak. Sa totoo lang, hindi naman ang pagkakaaksidente ni Romnick ang iniiyakan ni Megan. Kundi, ang lintik na puso niyang walang kadalhadala. Tinapik siya ni Ninong bago tuliyang lumabas ang kwarto para kausapin ng doktor. Naiwan siya sa tabi ni Romnick hawak ang isang kamay nito. Gusto niyang gisingin ng binata, kamustahin at kausapin. Pero kailangan niya maghintay hanggang sa magising to kinabukasan. Gustuhin man ni Megan na manatili sa tabi ni Romnick, buong magdamag, kailangan niya umuwi dahil sa trabahong dapat na harapin. Halos alas 10 na siya nakauwi at isang hindi inaasahang bisita ang nadatnan sa condo unit. Formal na formal to at formal din ang pagkakatingin sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Where have you been? Salip na sumagot ay galit na balik na tanong ni Rainiel. Have you any idea how long I've waited for you at the restaurant? I've been calling you. I was worried sick about you. Saan ka galing? Hindi nakatugon si Megan. Bakit hindi ka makasagot? Galing ka sa ospital, di ba? Kay Romnick? Hindi niya alam ang sasabihin kaya nanatili pa rin siya na tahimik. I don't understand why you have to be this worried about him. Alam kong hindi ako dapat nag-iisip ng ganito pero sa ginagawa mo ngayon, mula nang bumalik ka galing Batangas, something has changed. Ewan ko. Parang, tell me, I'm just imagining things, Megan. Sabihin mo sa akin na hindi ako dapat magselos sa kanya. Umiling si Megan at yumuko dahil hindi niya kayang salubungin ang mga mata ni Rainiel. Tumayo ang nobyo at lumapit pagkatapos ay hinawakan ng mga kamay niya at pilit na sinalubong ang kanyang mga mata. Then let's have the wedding in New York by the end of the year, Megan. Noong isang linggo lang natanggap ni Rainiel ang promotion na inaasam-asam. Ang nobyo rin ang ipapadala ng kumpanya sa New York bilang senior engineer. Nasabi na ni Megan kay Rainiel ang opinyon na kailangan niyang pag-isipan ng tungkol doon. At naisip niya na siguro nga, mas mabuti na ang ganun. Ang magpakasal sila sa New York at doon magsimula ng panibagong buhay na malayo sa lahat. Malayo kay Romnick. Napag-usapan na natin ito, di ba? Na magpapakasal tayo sa New York? Doon tayo titira? Pero hindi naman natin kailangan magmadali. Mahina niyang sabi na nagpakunot sa noo ng nobyo. Kailangan, Megan. Nang lumapit si Rainiel at habulti ng kanan niyang braso. Halos mapaigtad siya sa sobrang sakit na dulot niyon. Tell me the truth, honey. Should I be worried? Is there something going on between you and Romnick? Nanlilisik ang mga mata ng nobyo. Hindi niya kayang salubungin ni Megan at hindi niya kayang sagutin ang tanong nito. Pinilit niyang alisin ang kamay ng nobyo sa braso niya pero sadya tong malakas. Hindi niya alam kung may alam si Rainiel sa mga nangyayari sa kanila ni Romnick. Pero sa paraan ng panlilisik ng mga mata nito ay malamang na gano'n na nga. Naagaw ka na ba niya sa akin? Galit na tanong ni Rainiel ang hindi na siya sumagot. Pabalibag siyang binitawan. Napaupo siya sa sofa. Dahan-dahang lumayo si Rainiel. Siya ay nanatiling nakaupo at halos mangiyak-ngiyak na. She had never seen him this furious and she had never been this scared of him. Sinasabi ko na nga ba? Kaya ba gano'n na lang ang pag-aalala mo sa kanya? Tell me the truth. Since when, Megan? Since when did you start cheating on me? Since when? Was just one of many questions in her mind and it was one of those she never dared to pursue. Muli umiling siya habang umiiyak. Nasa harap na ng saradong pinto si Rainiel. Sinidyang lumayo na tila nandidiri.
Sinuntok nito ang pader dala ng sobrang galit na nagpagulat sa kanya. Gusto niyang lapitan ng nobyo na makita ang dugo ang kamao nito pero hindi siya nagkalakas loob hanggang sa napaupo na to sa sulok habang hawak ang sugat ang kamay. So, all along, you're just pretending that I'm the son of a bitch and every time you kiss me, you're imagining it was him you're kissing? Anong meron na siya na wala ako ha, Megan? Come on, tell me. Umiling-iling si Riniel habang hawak pa rin ng dugo ang kamao. Riniel, ikaw ang pakakasalan ko. Dapat lang, dahil hindi ako makakapayag na maagaw ka ng kahit na sino. Lalong-lalo na ang hayop na yon. Hindi na maalala ni Megan kung paano natapos ang diskusyon nila ni Riniel. Hindi na rin niya matandaan kung paano ito lumabas ng Condre unit. Halos kalahating oras na ang nakaraan pero nakaupo pa rin siya. Bala ko nakatingin sa banhid ng dugo sa dingding na sinuntok ng nobyo. Kung kailan buo na ang kanyang pasya na tigilan na ang lahat, kung kailan handa na niyang kalimutan ang lahat at yakapin ang buhay na alam niyang tama, saka pa magbibiro ang tadhana. Kung ganun lang sana kadaling tanggalin ang nang isip ang kung anong nasa puso. Kung may paraan lang sana para burahin ang lahat ng alaala. Magpapakasal siya kay Riniel dahil iyon ang dapat. Pero paano kung tama si Romnick? Paano kung kabaliktaran pala si Riniel ng lahat ng kanyang pinapangarap? Gustong habulin ni Megan si Riniel at liwanagin ang lahat. Gusto niyang mapatunayan mula rito na kalokohan lang ang lahat ng sinabi ni Romnick. Para na rin matapos na ang kahibangan niya kay Romnick. Gusto niyang huminto na sa pagpintig ng kanyang puso. Dahil iba na ang itinitibok niyon.